Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Kabikulan, lalo na ho dyan sa Labo, Camarines Norte. Maing aga sa mga kauturan tanan sa Hinubaan, Negros Occidental. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Kidapawan City. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride, but papahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal na matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nanawagan naman ang Pilipinas ng mas matibay na koordinasyon sa rehiyon upang mapangalagaan ang seguridad sa pagkain sa buong Asia Pacific. Kasabay ng babala na ang umiigting na tensyong geopolitikal sa gitnang silangan ay nagdudulot na ng pagkantala ng global supply chain at nagpapataas na gasusin sa agricultural inputs, lalong-lalo na po sa fertilizer. Inilahad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang panggamba sa ministerial segment ng 38th session of the UN Food and Agriculture Organization Asia Pacific Regional Conference. Isang biennial na pagtitipon ng mga ministro at matataas na opisyal mula sa 46 na miyembrong bansa. Nakatuon ito sa koordinasyon ng mga polisiya sa pagkain at agrikultura. Una na isinulong ng Pilipinas kasama ang Japan, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, New Zealand at Australia ang pagsama sa conference agenda ng mga implikasyon sa seguridad ng pagkain ng 2026 conflict sa gitang silangan. Ipinapakita nito ayon sa kalihim ang lumalaking pangamba ng pagkaantala sa export ng langis, gas at pataba. At ito'y maaaring magpalala sa inflationary pressure sa mga food system ng buong rehiyon. Isa sa mga pangunahing isyong tinalakay ang epekto din ng global energy shock sa local production ng agrikultura. Ang pataba at gasolina, dalawa sa pinakamahalagang input sa pagsasaka at distribusyon ng pagkain ay tumataas ang presyo at nagdudulot din ang domino effect sa gastusin sa produksyon, transportasyon at syempre sa presyo ng pagkain sa merkado. Nananawagan naman si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa mga taga-media na depensahan ng katotohanan at tagayod ang mahalagang papel ng pamamahayag sa demokrasya sa harap ng tumitinding banta ng AI at fake news. Kanyang mensahe sa World Association of News Publisher Digital Media Asia 2026 Conference, nagpahayag ng pag-alarma si Gomez sa patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon na niya'y tila lason sa isip at puso ng mga tao. Yan man, nananatili pa rin na niyang kumpiyansa ang kalihim na maganda at progresibo ang kinakaharap sa larangan ng journalism sa ating bansa. Git ni Gomez, mahalagang sa buhay ng mga taga-media ang pagbabalita na nakaangkla sa katotohanan, innovation at serbisyo publiko. Samantala, tinawag naman ng PCO Secretary na makasaysayan ang naturang conference. Lalo't ito ang unang beses na nag-host ang Pilipinas sa nasabing aktibidad. Dinaluhan ito ng mga media leaders, mga editors at mga innovators sa buong Asia Pacific region. 18 minuto na makalipas ang 4:00, wala ng buhay nang matagpuan ng isang 13 anyos na dalagita na una nang napaulat na nawawala sa Candoni, Negros Occidental. Natagpuan ito sa isang tubuhan. Ayon sa pulisya, inutusan ang biktima ng kanyang ina para bumili ng yelo sa tindahan, ngunit hindi na ito nakauwi.
Inakala pa umano ng pamilya ng bata na nagtungo lamang ito sa kanyang mga kaibigan, ngunit naalarma na rin sila nang hindi ito makabalik makalipas ang ilang oras. Kinabukasan, nakita ng isang grupo ang menor de edad na bangkay na. May sugat sa ulo. Sa ngayon, may persons of interest na maturidad at nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Lalaki patay din matapos pagsasaksakin ng suspect na may personal na galit sa kanya sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Ang isang lalaki ng pagsasaksakin nito ng suspect na matagal nang may kinikimkim na galit sa nasabing biktima. Naganap ang pananaksak sa barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Ang biktima na si alias Juan ng barangay Vigo, Lawang ay ilang ulit na pinagsasaksak ng itinuturing suspect na si alias G, 24 na taong gulang, isang tricycle driver ng barangay Little Venus sa naturang bayan. Ayon sa pulis, nangyari ang pananaksak habang nagiinuman ng alak ng suspect kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang tindahan. Dumating ang biktima at nakisali sa nasabing inuman. Hindi naman naitago ng suspect ang kanyang galit sa nasabing biktima. Umalis sa nasabing suspect sa inuman ngunit hindi para umuwi, ngunit upang kumuha ng balisong, at sa pagbalik nito sa lugar, biglang pinagsasaksak ang nasabing biktima ng ilang beses sa dibdib. Isinugod ito sa Gibitan Memorial Hospital ngunit diniklarang dead on arrival ng attending physician. Ang pulisya ng Lawang agad na naglunsad ng hot pursuit operation at agad rin naman naaresto ang nasabing suspect sa barangay San Miguel Heights, Lawang, Northern Samar. Ngunit hindi na nakuha ng mga pulis ang ginamit na balisong. Nakakulong na ito ngayon at nahaharap sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. May dahil nga aga sa mga taga Bayawan City. Mga misis, may araw sa semester pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy alot na may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Yan naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pinaigting ng Quezon City Police District ang manhunt operation laban sa dalawang suspect na bumaril. Nakapatay sa negosyanteng si Severino Mariano at ang kanyang driver sa Quezon City nitong Martes. Dead on the spot ang 75 anyos na si Mariano habang ang driver nito binawian ng buhay. Matapos namang mabaril din sa kanto ng Timog Avenue at EDSA. Ang pag-atake sa kanila nangyari alas 3:40 ng hapon. Ayon sa mga investigador, posibleng may kinalaman sa negosyong bars, clubs at billiard establishments ng biktima ang motibo ng krimen. Nabatid naman matapos ang pamamaril, iniwan din ng mga suspect ang motorsiklong ginamit. Natagpuan ito sa barangay Sacred Heart, saka nagpalit ng damit, sumakay ng tricycle at jeep upang makatakas. Samantala, natunto na rin ng pulisya ang rehistradong may-ari ng motorsiklong ginamit sa naturang krimen. Binatikos ni Senator J.B. Herosito ang administrasyon ni San Juan Mayor Francis Humera niya ay tila mabagal ang pag-unlad ng San Juan Medical Center sa loob ng mahigit 7 taong panunungkulan ni Mayor. Una ni Senator J.B. sa kabila kasi niya ng aabot na sa 634.5 billion pesos na budget para sa naturang ospital. 2.7 billion ang taunang kita ng lungsod, wala pa ring mahalagang kagamitan ang ospital. Partikular rito ang kawalan ng MRI machine, advanced diagnostic facilities at cardiac equipment. Hindi rin pinalampas ni Senator JB ang isa pang issue laban kay Zamora at Councilor Paul Artadi. Kabilang ang umano'y anomalya sa cash for work program ng gobyerno, pag-ipit sa benepisyo ng mga retirandong kawani ng nakaalyado ng kalaban nito sa politika at ng Baguio Convoy Incident. Maaaring itinanggi naman ng kampo ni Mayor Zamora ang lahat ng akusasyon at tinawag itong politically motivated habang papalapit ang susunod na eleksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Mga magsasagawa o mga magsasaka sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet nalulugi dahil naman sa krisis sa presyo ng langis. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy.
Ramdam ng mga magsasaka sa Benguet State University Strawberry Farm ang pagkalugi sa kabila na muling dumarami ang mga bisitang nagtutungo sa naturang tanyag na Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa mga magsasaka, karamihan sa mga turistang bumibisita ay hindi naman bumibili ng kanilang produkto at mababa rin ang presyo ng gulay na tulad ng lechogas, kaya nahirapan silang ubusin ang kanilang tanim. Abot sa 50% ang ibinaba ng bilang ng mga turista na nagtutungo sa Strawberry Farm kung iambing nung nakalipas na taon dulot ng naranasang krisis sa presyo ng langis. Sa kabila nito, nagsimulang dumami ang mga bisitang nagtutungo sa tanyag na tourist spot sa capital town ng La Trinidad nang bumaba ang presyo ng petrolyo. Umaasa ang mga magsasaka na sa mga susunod na araw ay makakabawi sila kapag unti-unti nang babalik sa normal ang sitwasyon. Ito si Harris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Juste Gina. Para ho sa mga bibiyahe papuntang Baguio, ha? Kahit mahal ang gasolina. Sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang barangay sa Davao Region idineklarang drug cleared. 778 na nanatili ang napanatili naman ang kanilang status. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Ang buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, idineklara bilang drug cleared ang dalawang barangay sa Davao Region ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program na pinamunuan ni PDEA Regional Office 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe, April 28, 2026 sa Bakhawan Resort at Event Center sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Kabilang dito ang Barangay Magnaga sa Pantukan, Davao de Oro at Barangay Miranda sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Matapos makumpleto ang rekisitos sa ilalim ng itinakdang regulasyon ng Dangerous Drugs Board. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, ang deklarasyon ay patunay na matagumpay na pagpapatupad ng anti-drug program sa mga komunidad. Bukod dito, nanatiling drug cleared ang 778 barangay habang 27 naman ang na-verify na drug-free sa buong region. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng kapulisan, membro ng Anti-Drug Abuse Councils at iba pang stakeholder na muling nagpatibay ng kanilang pangako na panatilihing ligtas at manaya sa iligal na droga ang kanilang mga nasasakupan. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, June Soter. Samantala, isa patay, 3 sagatan matapos na maaksidente ang isang utility van sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 39 anyos na lalaki, may asawa, team leader ng Fiber Home Internet at residente ng Dagupan City matapos nagpagulong-gulong sa kalsada ang sinasakyan nilang utility van. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, naganap ang aksidente alas 4:20 ng hapon sa National Highway sa Barangay Salay kung saan umano'y sumabog ang kanang hulihang gulong ng sasakyan dahilan upang malus control sa manubilang driver na 43 anyos na binata, operation manager at residente ng Mangaldan.
na nagpaikis-ikis muna ang sasakyan bago tuluyang natumba sa gilid ng daan at tumilapon ang nasawi at nagtamuto ng malubhang sugat sa kanyang ulo, sanhi ng agaran itong pagkamatay. Ang driver ng van at dalawa pang sakay na isang 42 anyos na supervisor residente ng Calasiao at 28 anyos na lalaki field agent na residente ng Dagupan City ay nananatili pa sa paggamutan at nagpapagaling sa kanilang tinamong sugat sa kanilang mga katawan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristerte Taguulat para sa DCR Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Mahigit naman sa 100 milyong piso ang nalikom ng Bureau of Customs mula sa mga nakumpiskang luxury vehicle na sinobesta ngayong taon. Karamihan sa mga naibentang sasakyan ay pag-aari ng kontratistang sina Sara at Curly Discaya. Sa 13 luxury cars sa Madiskaya, siyam ang naibenta sa serye ng public auction, kabilang Rolls-Royce Phantom na naibenta sa mahigit na 25 million pesos. Ang nalikom na pondo ng BOC ay opisyal na ibinigay sa Bureau of Treasury bilang bahagi ng pagsisikap na maibalik sa kabatambayan ang halaga ng mga nakumpiskang ari-arian mula sa mga taong nasasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng transparency at pagsisikap na mapalakas ang koleksyon mula sa kanilang mga nakukumpiska upang magamit ang mga pondo sa mga proyekto ng gobyerno, batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Nepomuceno, may natitira pang 21 sasakyan sa kanilang o nakalala ring isusubasta. Karamihan dito ay mga pogo vehicles at inaasahang makalilikom din sila dito ng mahigit sa 700 million pesos. Pinuri naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang tagumpay na nakamit ng PCSO Coral matapos ng haling kampiyon sa katatapos lamang na 2026 Korea International Choir Competition sa Songdo, Incheon, South Korea. Personal na dumalo ang First Lady sa Victory Concert Choral Group na isinagawa sa Proscenium Theater, Rockwell sa Makati City bilang selebrasyon sa pagkakapanalo ng grupo. Matatandang pinataob ng PCSO Coral ang 48 iba pang grupo mula sa iba't ibang panig ng mundo sa nasabing kompetisyon. Bukod sa PCSO Coral, kinilala rin sa nasabing kompetisyon ang husay ng Central Bicol State University of Agricultural Coral. Matapos nilang masungkit ang Gold Award sa Pop and Jazz category, Silver Award sa Mixed Choir category at nakapasok din sa top 8 ng Grand Prix. Congratulations! Mga opisyal ng US Embassy bumisita naman sa Tacloban bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak na ugnayan sa local government at mga civil society. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Magpapalawak pa ng pag-iugnayan ang United States Embassy sa Manila sa iba't ibang sektor sa Pilipinas, kabilang ng Tacloban City. Ayon kay US Embassy Vice Consul Benjamin King, malaga ang pagtatag ng matibay na koneksyon sa lokal na pamahalaan, civil society at iba pang sektor upang mapalakas ang kooperasyon at pagtutulungan. Bahagi ng kanilang pagbisita sa Tacloban ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa lungsod, kabilang na mga usaping krimen, politika at iba pang isyu na kapikto sa komunidad. Dagdag pa ni King, nais din ng embahada malaman ang potensyal ng Tacloban City at kung paano ito magiging mahalagang bahagi na mas malawak na partnership. Kasama ni King sa pagbisita si US Embassy HR Assistant Alman Colyantes upang higit pang mapalakas ang koordinasyon sa lokal na antas. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng US Embassy na palawakin ang kanilang network at mapabuti ang ugnayan sa iba't ibang komunidad sa bansa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Naimagdibigan sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan. Isinagawa naman ng Department of Agriculture ang isang magkakaugnay at data-informed preparedness plan upang tulungan ang sektor ng agrikultura na makayanan ng posibleng tuyong kondisyon na dulot ng inaasahang El Nino sa huling bahagi ng 2026. Nakabantay ang planong ito sa mga natutunan mula sa taglayot noong 2024 at nakatuon sa kahandaan, koordinasyon at maagap na interbensyon.
Nasa sentro ng paghahanda ang iba't ibang programa at mga regional offices ng DA, katuwang ang Department o mga partner agencies upang mapanatili ang produksyon sa sektor ng agrikultura, masuportahan ang kita ng mga magsasaka sakaling maranasan ang tuyong kondisyon. Ayon kay Engineer Christopher Morales, Undersecretary ng Rice Industry Development, layunin ng pagiging handa na mabawasan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa mga magsasaka, gayon din sa produksyon ng pagkain. Isang mahalagang bahagi ng plano ang pagsusuri sa mga irrigation system upang matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng kakulangan ng tubig. Sa pakikipag-ugnayan ng National Irrigation Administration, sinuri ng DA ang mga pangunahing sistema ng irigasyon, kabilang dito ang Magat Upper Pampanga River Integrated Irrigation System at iba pang pambansang sistema upang matukoy kung saan kinakailangan ang pagsasaayos ng alokasyon ng tubig, pag-i-schedule at karagdagang intervention sa pamamahala ng tubig. Kasabay nito, pinalalakas din ang climate risk mapping. Ang Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Bureau of Soil and Water Management, ay nagdala ng mga mapa ng rainfed at farming areas, magsisilbingin ng pagpaplano ng cropping calendar, ng pananim at pamamahala ng tubig sa ilalim ng pababagong kondisyon ng pag-ulan. 34 na makalipas ang alas 4, pinalakas pa ng SM Supermall ang paggamit ng solar energy sa gitna ng energy state of emergency sa bansa. Hindi upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga mamimili ng kumpanya at makatulong din sa supply ng enerhiya sa mga kalapit na mga komunidad. Sa kasalukuyan ng SM Group ay nagpapatakbo ng pinakamalaking network ng rooftop solar panels sa bansa sa hanay ng mga property developers. Ang investment nito sa renewable energy ay nagsimula noon pang 2014 sa SM North EDSA bago pa man nagkaroon ng mandatong pamahalaan ukol sa sustainability. Sa katunayan, dahil sa agresibong hakbang ng kumpanya para sa kalikasan, mahigit sa 200,000 solar panels na nakakabit sa 59 na SM Mall na may kabuuang 65 hectares. Aabot naman ng 106 megawatt peak ang enerhiyang nililikha nito, sapat upang punan ang mahigit 50% na pangangailangan ng kuryente ng mga SM Mall. Aba, congratulations! Yung palang mga escalator nila pag-araw, ang nagpapatakbo na dyan ay solar power. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay 311 Oroqueta, Santa Cruz, Maynila. Kaya sa mga taga-barangay 311 Oroqueta, Santa Cruz, Maynila, abangan nyo na, lakasan nyo mga radyo, telebisyon, nag-iikot na dyan ang tropang pogi ni Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay placate. Placate. Wala ko, plakado yan. Ang ibig sabihin niya na. Placate. Ang ibig sabihin sa Tagalog niya na patahimikin. Sa Ilocano, kinaulimek. Kinaulimek. Ayan, sa Cebuano, pahilumon. Ayan, pahilumon. Ayan, patahimikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, baka kayo pa balik na ho ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Ang sabi nga po ng mga economic managers natin, palakasin natin ang ating lokal na produksyon, tangkilikin natin ang ating lokal na produkto. Kasama dyan ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan at naitanim dyan po sa mga sakahan ng lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila na dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate.
Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan. Sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Iniutos naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, patugtugin ang official music video ng Lupang Hinirang at ng ASEAN 2026 team song matapos ang flag raising ceremony at mga opisyal na okasyon ng pamahalaan. Matay sa Memorandum Circular 117, layunin itong palakasin ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa sa rehiyon at maipakita ang liderato ng Pilipinas bilang Asian Chair sa 2026. Ang team song ng ASEAN ay pinagamatang One Vision, One Ocean. Magiging epektibo ang kautusan habang hawak ng Pilipinas ang pamumuno sa ASEAN para sa ika-48 summit ng samahan ngayong taon. Gaganapin naman ang ASEAN Summit sa May 7 hanggang May 8 sa Cebu. Wanted person sa 3 kasong rape at acts of lasciviousness arestado sa Maribeles, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ng Bataan Police Provincial Office ang isang lalaking wanted sa kasong rape, bisexual assault at acts of lasciviousness sa isinagawang manhunt operation nitong Abril 29, 2026 kapon sa Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Sa ulat mula kay Provincial Director Colonel Marty Salvadora, nagsagawa ang magkasanib na operasyon ang Maribeles Municipal Police Station, Bataan 2nd PMFC at 302nd Military Company, Regional Mobile Force Battalion 3 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 57 anyos na suspect na may kinakaharap na 3 bilang ng rape, bisexual assault at 3 bilang ng acts of lasciviousness. Muling pinaalalahanan ng Bataan PPO ang publiko na patuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at tiniyak ang walang humpay na pagtugis sa mga lumabag sa batas. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga din sa mga taga-Calamba, Laguna. Ay, si Boss Jose Ramon Nulod, dyan po sa New Jersey. Good morning, ha? Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers, ha? Good morning ho sa inyo, ha? Lalong-lalo na sa kanilang Debonair. The Debonair Junior Bao, ha? Tita Lois, good morning. Boss Manny, Tita Corns, mailan pa rin ang hustisya sa pamilya ng pinaslang na veteranong mamamahayag at publisher na si Johnny Dayang. 1 taon matapos na mapaslang sa kanilang tahanan sa Kalibo, Aklan noong April 29 ng nakalipas na taon. Sa pagtitipon sa National Press Club, kaugnay ng paggunita sa unang taon ng kanyang kamatayan, sumisigaw pa rin ang hustisya ang pamilya Dayang dahil hanggang ngayon wala pang naaaresto at wala pang marilaw na impormasyon tungkol sa progreso ng investigasyon. Lumakas ang hinala ng pamilya Dayang na may malaking taong sangkot sa pagpatay sa biktimang mamamahayag dahil sa makupad na pagkilos na Aklan PNP para malutas ang kaso. Ginit ang pamilya Dayang, hindi sapat na matukoy lamang ang gunman at dapat ay matukoy din ang motibo ng krimen, posibleng mastermind, mga kasabwat at sino mang humahadlang sa hustisya. Binigyan din ng pamilya na ang hindi maresolbang kaso ay banta sa kaligtasan ng mga mamamahayag at sa karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Samantala, nagpasalamat naman ang pamilya nito sa suportang ibinigay ng National Press Club at iba pang media organization. Si Dayang ay 89 anyos na nang barilin sa loob ng kanilang bahay noong April 29, 2025. Sunog sa residential area sa Santa Cruz, Maynila. Naroon na si Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuya nga, Angel, umakit na sa ika-4 na alarma ang sunog na sumiklab dito sa isang residential
building sa Masangkay Street sa Santa Cruz, Maynila. Ngayong madaling araw, ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 2:41 na madaling araw at ito'y mabilis na kumalat ang apoy sa gusali bandang alas 3:53 ng ngayon ay itinaas na ito sa 4 na alarma. Patuloy namang nagtutulungan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Manila at mga tauhan ng Manila Fire Volunteer upang agad na mapula ang naturang sunog. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Boy. Ibinunyag naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang malaking discrepancy sa listahan ng mga motorcycle taxi o yung mga MC taxi riders na nakalista bilang benepisyaryo ng ayuda ng gobyerno na maaaring magresulta ng maling pamamahagi ng tulong dahil sa mga ghost riders. Ayos Hindi pa tayo nagsawa sa mga ghost flood control project at mga ghost beneficiaries. Ang issue ng Ghost Rider ay lumutang sa pagdinig ng House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Quezon City 3rd District Representative Franz Bumaren at dito ay ginisa ng mga mamabata sa mga ahensya ng gobyerno at transport network companies hinggil sa malaking inconsistency sa listahan ng mga benepisyaryo. Nagdulot ng seryosong issue sa integridad ng datos sa kasalukuyang listahan na nagmula sa mga external entity tulad ng LTFRB at mga TNC. Tinawag ni Secretary Gatchalian ang nasabing listahan bilang junk list na puno ng inconsistencies kabilang ang duplicate entries, magkakaibang bersyon ng pangalan, incomplete personal details at magkakaibang date ng kapanganakan. Sa hearing, sinabi ni Gatchalian na kung hindi pa nila naharang ang sistema, aabot ng 2.7 billion pesos ang maaaring na-release nila at naipimigay sa mga ghost riders sa pamamagitan ng digital payout. Formal noang itinurnover na ng Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue ang kustodiya ng 19 na sasakyan at 2 utility task vehicles na iniuugnay sa pamilya Diskaya bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon hinggil sa posibleng mga paglabag sa buwis at importation laws. Isinagawa ang paglilipat sa kustodiya matapos na makumpleto ng Bureau of Customs ang kanilang enforcement actions at bilang bahagi ng mas malalim na investigasyon hinggil sa usapin ng buwis. Ang mga naturang sasakyan ay bahagi ng 32 units na isinilalim sa kontrol ng BOC noong September 2025 sa bisa ng search warrant mula sa Manila Regional Trial Court. Sa nasabing operasyon, 11 sasakyan ang unang nakumpiska, habang 17 iba pa naman at 2 UTVs ang kusang isinuko ng mag-asawang Diskaya para sa investigasyon. Sa ulat din ng Bureau of Customs, lumalabas na 13 sasakyan ang napatunayang lumabag sa customs law, 19 ang nakapasa sa transaction audit ng Bureau of Customs noong Oktubre. Gayunman, hindi pa rin muna mapapakinabangan ng may-ari ang 19 na sasakyan matapos makatanggap ang BOC ng Notice of Constructive Distraint mula sa BIR dahil upang manatili ang mga ito sa kanilang pangangalaga habang gumugulong ang hiwalay na tax investigation. Sa ilalim ng bagong direktiba ng BIR, 15 sa mga sasakyan ang isinailalim sa constructive distraint, habang ang 4 ay nasa constructive seizure na may kaugnayan sa tax assessment ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Nagpahayag naman ng suporta si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa akbang na ito. Binigyan din na ang kanilang kailangang magpatuloy ang pagpapatupad ng batas kahit labas na ito sa restriksyon ng kanyang ahensya. Nagpasalamat naman si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa maayos na koordinasyon ng BOC na nagpapakita umano ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno tungo sa integridad at transparency sa ilalim ng programang Integrity, Accountability, and Modernization o AIM. Maganda umaga, Pilipinas! May huli na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Good morning, Sherwin! Yes, good morning Kuya Angel. Dito nga sa ating lugar sa may Santa Cruz, Maynila. Tanaw natin yung usok, yan, na nagagaling doon sa binalita kanina ni Kuya Boy na sunog dyan sa may Halige, dyan sa may bahagi ng Masangkay
sa Santa Cruz, Maynila. At bukod dyan sa makapal na usok na yan, ito yung makapal ang buhok na winner natin ngayong umaga. Kaya magandang umaga po. Magandang umaga din po. Yung pong buhok nyo ba original yan? Yung buhok po ninyo. Original po. Makapal, yan, oo, oo. makapal. Kasi Oo. kung gaano kakapal yung usok, gaano din kakapal yung buhok ni nanay. At malagong malago. Di pa nakasuklay, sir. Ang kita mo, hindi ba Kasi nakasuklay lagay na kagigising yan? lang. Saan ka naman nakakita? Kagigising lang, mananalo kagad. Pangalan niyo ulit? Socorro Carrion po. Si Nanay Socorro Socorro. O na palagi nakatune in sa DZRH? Nay, Oh, di ka kadungog, Nay? Hindi. mahuli kasi yung... Nahuhuli. Nahuhuli. Oo. Nay, anong probinsya mo, Nay? At Davao del Sur po. Daan palagi ko asas ng Davao del Sur. Sa Bansalan po. Taga Bansalan ka. Uy, Oo. bago ka makaabot og Digos, Bansalan manunsa. Di ba? Digos muna, sir, bago Bansalan. Di, gikan man kog Lilipat na. gikan man kog Cotabato. Gikan man kog Pagkita ka Cotabato, sir, Bansalan sunod, sunod Digos. Mo lagi. Asa ka napit sa Bansalan? Sa proper, sir, sa may highway lang. Sa may highway, kilometer 2 ba na? Kilometer 3. Di lang sa poblasyon, sir, sa may simbahan. Sa may simbahan. Silingan nimo si Kuan, Sinunduro. Katugong ko gabalig libgos. Naku, kaila, Oh, sir. Si nakakaila. Cardenio lang, sir. Yung si Mr. Cardenio lang. Mr. Hindi Cardenio. niya nakilala. Kasi noon yung tinatanong mo, Kuya Angel. Dugay ka na doon sa Manila, ma'am? Dugay na po, sir, 2002. 2002. Unya, nagagamit ka Google sa imong buhok kay kuan man kay baga man kayo. Kulot, sir, kay wa makasudlay pa. Ulot. Oo. Sige, usa mo shampoo. Shampoo ko, sir, bisag unsa na lang. Unsa? Pangayo. Paminsan-minsan na lang. Pangayo kang Sherwin. Oo. Oo, niya, sir. Sherwin, pwede ba yung Pride? Pwede. Depende kay nanay. Sige na. Socorro. Aga-aga, Kuya Angel. Pero ito muna, palagi ko bang nakikinig sa DZRH? Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Yan. Salamat po. Uy, isa pa yan, ay. Amping pirme, ha? Salamat. Oo. At syempre, kailangan sagot mo rin ating word of the day para makuha yung ating medium component. Lakit po. Lakit! Yan na dahil dyan. Nakuha mo ang ating medium component atid sa atin ang Astron, ang official radio set partner na DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan at meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka rin tatanggapin na pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalabahan mo gamit ang Pride, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minamodela na kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Nanay Socorro, ano masasabi mo? Sasabihin ko. Tinatanong ako. Sandali. Maraming salamat po. Ayan. Sa Prides. Oo, wala isa pa yan, ay. Wala isa pa yan, na. Amping pirme. Kinsa mo kauban diri sa Manila? Nanay mong mga bata diri? Sir, ako lang isa dire sa Manila, sir. Oh, asa man diri mga bata? Akong anak nga pamilyado nasa Batangas, ang isa nasa Bicol. Okay. Yung dalawa, sir, bumigay na. Katag na daig, katag na. Asa man diri si mister? Dugay naman ko na biyuda, sir. Dugay ng biyuda. Gapangita ko yab. Ay, wala na, sir. Wala na. Oo. Oo. Wala na. Kay daghan man po kuan, daghag amigo si Sherwin nga kuan, ulitaw gihapon. Wala, sir. Layot. Nalatak na lang, sir. Sige na. Ang aga mo mga Kuya Angel. Nang Socorro, amping ha. Salamat po. Dugay na ka, wala kakaog durian. Wala, sir, oy. Wala na, mahal durian rin ako. Mahal, oy. O lagi. Sige. Amping na ha, amping. Thank you. Maraming salamat, sir. Salamat.
Ayan. Yan ang ping Nanay Socorro. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Joen. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. At magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Matanao. Ha? Kapitbahay lang din ho yan ang Bansalan. Ha? Matanao, Davao del Sur. Magandang umaga din po dyan po sa mga suki natin sa Makilala. Ha? At saka mga taga-Tulunan, mga taga-Magpet. Good morning. Ha? At ingat ho kayo dyan. Mga taga-Kidapawan City. Magandang umaga din ho sa inyo. Sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Magandang umaga. Ay din daw sa mga taga Maricris Complex dyan sa General Trias, Cavite. May buntag sa mga tagpaminaw nato sa Bantayan Island, Cebu. 53 na makalipas ang alas 4, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng ating mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubansa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung meron pa concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Quiramed Pharmacy at HB1 Plus Pharmacy. At kung ngayon po kayo bibili ng isang box ng Ultimayo Postbiotic yung 30 capsules sa aninmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultimayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Mga polisiya para mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa bansa tinalakay sa pulong sa Malacanang. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Good morning, Let. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang. Bukod sa matataas na opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, dumalo rin sa pulong ang mga leader ng iba't ibang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Inilatag dito ang sitwasyon ng peace and order sa bansa at ang magiging tutok ng operasyon ng pulisya at militar. Tinalakay rin sa meeting ang mga polisiya at pagpapalakas ng koordinasyon para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Binigyang diin na kailangan ang mas matibay na ugnayan ng nasyonal at lokal na pamahalaan para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga isyong pangseguridad. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mabutang sa mating paminaw nato diyan sa General Santos City. Sa mga taga-Tacorong, Sultan Kudarat, good morning. Buenos dias, Zamboanga. Pinagbabayad ng 833 million pesos na utang ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang Air Asia Philippines. Sa inilabas ng final demand letter ng CAAP, binigyan dito ng 5 araw na non-extendable deadline ang airline para bayaran ang nasaming halaga. Kabilang sa mga bayaring hindi pa nasa-settle ng Air Asia ay ang air navigation, landing, parking fees, unremitted domestic passenger service charge o mga terminal fee na kinolekta ng airline mula sa mga pasahero ngunit hindi na ibayad sa CAAP. Posible manong lumampas ng 1 bilyong piso ang kailangang bayaran ng airline kung isasama ang multa at interes. Babala ng CAAP sakali hindi makapagbayad ang kumpanya, posibleng humantong ito sa pagkansela ng kanilang lisensya at limitadong akses sa paliparan.
Posibleng tumaas naman ang presyo kada kilo ng bigas sa 60 pesos hanggang 62 pesos pagdating ng anihan sa Setyembre. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chulorol Jr., bunsod na rin ito ng mataas na presyo ng krudo at fertilizer. Epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon sa kalihim, umakyat na sa 3,000 pesos ang presyo ng abono mula sa dating 1,650 kada sako. At sa kasalukuyan ay nasa 50 pesos naman ang average na presyo ng kada kilo ng bigas. Pagtitiyak naman ni Laurel, naglatag na ng konkretong hakbang ang ahensya para mapababa at mapanatiling matatag ang presyo ng bigas sa bansa. Abay, gamitin ho kasi natin yung pong mga locally produced na mga organic fertilizer, ano ha? Para mapababa natin ang production cost. Lifeline subsidy sa mga mahihirap na pamilya dapat sagot ng gobyerno ayon kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Paz, Aris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Protect Committee sa pamahalaan na i-subsidize na lamang ang lifeline subsidy na ibinibigay sa mga mahirap na pamilya sa bansa. Ito matapos kumpirmahin ng Energy Regulatory Commission o ERC na nananatiling 1 sentimo lang para sa lifeline subsidy na nakapalob sa electric bill ng mga consumer. Paliwanag ni Gatchalian, sa ngayon ay nasa 135,000 na mahirap na pamilya ang beneficiary ng lifeline subsidy na nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso kada buwan. Paniwala ng senador ay kayang-kayang balikatin ng gobyerno ang pondo nito na mahigit 80 milyong piso kada taon. Sabi ni Gatchalian, napakaligit itong halaga kumpara sa 63 billion pesos na pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS. Narito si Senador Gatchalian. Ito si RH 28, Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Natahimik si Senator Wina. Oy, maganda umaga sa mga suki natin dyan sa Canada. Nandyan ngayon si Asek Cecil Bangka Santos, ha? Maganda umaga din kay Ronaldo at Ellen Lope. Sa kanilang mga chikiting na sina Kurt, Pau at Maru. Dyan po sa Alder Grove, British Columbia. Ako, isa ho yan sa pinakamagandang lugar dyan ho sa Canada. Yan, British Columbia. Pangarap ko mapuntahan yan. Pangarap lang. Ang mga may lakad ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga.